Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now, be with me in prayer, kapatid. Samahan mo ko manalangin as we acknowledge the presence of the Lord. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We glorify your name, O God. We praise you. Father God, we come before you in the name of Jesus and by the presence of the Holy Spirit. Lord, we magnify your name. We honor your name, O Lord, because you are great, you are awesome, you are powerful, and there is none like you, Jesus. You are God alone, Lord. Ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos. Wala na pong ibang Diyos maliban sa inyo. Kaya Panginoon, nagpupuri po kami sa inyong harapan ngayon. Sumasamba po kami sa inyong harapan ngayon. Ikaw po ay dakilang Diyos. Nalalaman po ninyong lahat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, Diyos ni David, at Diyos ng lahat ng tao. Panginoon, kami po ay minsan pa nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa mga oras po na ito. Thank you, Lord, that you brought us here in this live. I know, we all know, and we believe, Lord, hindi po aksidente na nandito kami ngayon. Maybe ang pwedeng isipin ng ibang tao na online lang ito, this is just a live stream. But Lord, your hands is not too short to reach out to your people, O God. Hindi po maiksi ang kamay mo para abutin kami, Panginoon. So right now, Lord God, salamat na binigyan niyo po kami ng privilege to hear your word, to hear your voice, Lord God. We know that your voice alone, yun lang po yung dapat namin pakinggan. Hindi yung mga boses ng kaaway, hindi yung anumang boses, Panginoon, na naririnig po namin na hindi po galing sa inyo. So thank you that we are still alive today to encourage one another, to receive from your word, to receive strength, to receive revelations from you, Lord. And God, I ask you right now that you humble every one of us na nandito sa loob ng live. Nagpapakumbaba kami sa inyo pong harapan. Search us and know us, O Lord. Forgive us from all of our sins, from our unrighteousness, from our unholiness. Lord, purify every heart right now. Purify your people right now. Regardless of the status of our lives, O God, i-purify niyo po yung bawat isa na narito na naka-tune in sa live na to, Panginoon. Wala kaming ibang nais ngayon, Panginoon, kundi ang maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyo pong paningin. We admit, Lord, that sometimes or a lot of times, nasasaktan po namin kayo dahil sa mga pagkukulang, sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan na aming nagagawa sa inyo pong harapan. So Lord, wash us with your precious blood. Purify us, O Lord. Sanctify us through the blood of Jesus. Marami pong salamat sa inyo pong biyaya at habag sa buhay po namin. Maraming salamat, Panginoon, that you are always faithful even when we are not faithful to you. You remain faithful. You are still good, Lord, even may mga pagkakataon na hindi na po maganda ang sitwasyon. Salamat po na hindi po kayo nagbabago. Thank you, Lord God. Thank you. Right now, I ask you, Holy Spirit, that you prepare every heart. Sa lahat ng nakatune in sa live na ito, kahit sino man sila, Panginoon, kahit nasaan man sila, Lord, prepare every heart. Prepare every heart. I declare an opened hearts right now that will receive
from you alone. Lord, ikaw lamang po ang bida, ikaw lamang po ang sentro sa live po na ito, Panginoon. Wala na pong iba. Kayo lamang po nawa ang makita namin. Kayo lamang po nawa ang aming marinig, Panginoon. Ang aming maranasan. And you know every heart right now na nandito. Alam niyo po yung bawat puso, status ng puso. Alam niyo po yung mga kabigatan. Maybe, Lord, some of them nandito sa live, nag-tune in, Lord, napadaan sa live na ito, may kabigatan, may problema, matinding problema. But Lord, we know, walang anumang klaseng problema ang hindi po ninyo kayang solusyonan o tapusin, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga salita. So for those people, Lord God, na pumasok sa live na ito, I declare na hindi po sila lalabas nang wala pong nararanasan mula sa inyo. I declare na hindi po sila aalis sa live na ito nang hindi po nila kayo naririnig, Panginoon. Hallelujah. I declare, God, that there will be freedom, there will be peace, there will be, Lord God, strength na marireceive ng bawat isa in the mighty name of Jesus. And every distractions of the enemy, I rebuke you right now in Jesus' name. Every lies, deceptions, I break you right now in Jesus' name from the lives of these people who are watching this live in the name of Jesus. I demolish every strongholds in Jesus' name. Every unbelief, I break you. Every doubt, I break you. Every spirit of religion, I break you. Every spirit of rebellion, I rebuke you and I break you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And every form of evil right now, I break you in the name of Jesus. You don't have any authority in the lives of the people of God. In the name of Jesus. Lebrahuko shabayakan. Seberebekandalabayakan. In Jesus' name, I declare right now that we are covered with the blood of Jesus. We are surrounded with the fire of the Holy Spirit. We are surrounded by the heavenly armies. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, sa lahat na nandito sa loob ng live na ito, Panginoon, maging sa mga papasok pa lamang, lead them, Lord. Lead them. Speak to them, O God. Speak to us. Hide your servant, Lord God, under your wings, Lord. At your back, O God. Ikaw lamang po yung makita. Ikaw lamang po, Panginoon, yung maparangalan. Ikaw lamang po yung maitaas, Panginoong Jesus. There's no other name like your name, Jesus. And you alone are worthy of our praise, worthy of our worship, O Lord. So right now, God, we ask you to be with us until the end of this life. We thank you once again, O Lord. We give you the glory. We give you the praise. In Jesus' name, amen and amen. Come on, lahat po nandito po sa live, magsabi ng amen. Amen. Comment mo yung amen. Hallelujah. Pwede mo ba palakpakan din sa Lord? Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kahit hindi ko naririnig yung inyong mga palakpak, amen, ibigay mo yan kay Lord. Yung palakpak na yan, si Lord lang ang deserve na makatanggap ng anumang palakpak natin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Please continue to share this live if you didn't do it yet. Kung di mo pa ito ginawa, share mo yung live na to, kapatid. Because I believe maraming naghihintay sa atin na marinig tayo or marinig ang salita ng Panginoon, makita yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. So that's the way na nakakapag-share po tayo ng gospel, alright, sa pamamagitan ng pag-share ng live na to. Amen. So right now, hallelujah, last Sunday, the previous Sunday, okay? Kailan ba yun? Nitong Sunday, hindi po tayo nakapag-live. So, nung nakaraang Sunday, na Sunday, our topic was about
the power of the tongue, no, yung kapangyarihan ng dila. Sino po yun nandito noon nung time na yun na pag-usapan po natin the power of the tongue. So yun po ay napakagandang pagtuturo ng Panginoon, how can we tame our tongue, and gaano ba ka-powerful yung mga lumalabas sa bibig natin na mga salita. That's why we need to become careful sa ating pagsasalita, no, sa ating mga dinideliver na words, because it can either bring life or death sa mga taong nakakarinig. And napag-usapan din po natin doon, or nabanggit po natin doon na the powerful word, no, the most powerful word is the word of God. Amen. Kahit pa maraming sinasabi ang tao sa atin na mga iba't ibang klaseng mga accusation, mga salita, no, maybe they are powerful, no, sa pakiramdam natin, sa pandinig natin, but God's word is more powerful than the words of the people, the words of the enemy. Amen. Kaya that's why we need to become rooted in God's word always. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now, no, pag-uusapan po natin ngayon is what's on your mind. Okay, yan po yung title ng ating pong passage, or ating yung topic po natin today. So, what's on your mind? Kaya makita po natin dyan sa ating caption. Okay, what's on your mind? Kapag narinig po natin yung what's on your mind, na pumapasok po agad sa isip natin ay Facebook, no? Kasi nung mga bata pa po tayo, nagsimula yung Facebook noon, no? Laging nagtataka ako, ano ibig sabihin nitong nakalagay what's on your mind? Kapag nag-post ako noon, ang ginagawa ko, tinatype ko din yung what's on your mind, ginagaya ko, tapos ipopost. No, tapos makikita yun ng mga friends mo sa Facebook na yun yung post mo, what's on your mind. So now, ito po yung title natin. Hindi po ito isang pagkakamali, kapatid, na typo. Ito po ay totoong title, no? What's on your mind? Kaya ano ba yung nasa isip mo ngayon? So maybe ang iba sa inyo, ang iniisip ngayon ay ano yung ulam mamaya. No, kagaya kami pong mag-asawa, lagi naming iniisip, ano ulam mamaya, buti na lang talaga yung asawa ko, by the grace of God, no, sarap magluto, grabe, praise God, purihin ang Panginoon, no. Kaya kahit pa marunong ka magluto, magaling ka magluto, masarap ka magluto, hindi pa rin may iwasan na mag-iisip ka. Okay? Mag-iisip ka kung anong lulutuin mo. Okay? So dito natin makikita that every time we use our mind to think. Okay? Ginagamit natin yung mind natin para mag-isip. Okay? So God installed our mind para mag-isip tayo. Para makapag-isip tayo. Pero now, I don't know what is on your mind. Ano ba yung nasa isip mo ngayon? Pwede mo ba i-type ngayon, what's on your mind? Okay, i-type mo lang dito sa comment section. What's on your mind? Ano yung nasa isip natin? Kasi kapag tayo po ay nakatulala, no, halimbawa nakatulala po tayo, minsan akala natin yung tao malalim yung kanyang iniisip or madami siyang iniisip. But I also realized that sometimes kapag ang isang tao ay tulala, pwede rin siyang walang iniisip. Like blanco yung kanyang brain, parang naka-shutdown. No, naka-shutdown yung brain, tapos nakatulala lang. Pero there's a danger with that, kapatid, kapag laging nakatulala yung isang tao. Kaya yung katabi mo ngayon, kung meron kang katabi, tingnan mo, baka nakatulala yan dito sa live. No? Na akala mo nanonood, akala mo nakikinig, pero parang patulog na pala. Okay? Nakatulala na lang dito sa live, nakatingin po sa akin, no? Wag kang magtulala, kapatid, no? So there is a danger. Okay? Mayroong pong yung bang delikado, mayroong hindi maganda kapag nakatulala po tayo. Ibig sabihin nun, pwedeng kasing ma-feel yung mind natin na mga negative things. Kaya mapapansin mo, kapag ang isang tao lagi nakatulala, bigla-bigla na lang yan, mamaya bubulusok ng galit, bubulusok na lang yan ng kung anong kung ano-anong mga sinasabi, kasi biglang lumalim yung mga pumasok sa isip niya. Although it seems like wala siyang iniisip or wala tayong idea, okay, sa iniisip natin. But let me tell you right now, kapatid, dahil pag-uusapan natin ngayon kung ano yung nasa isip natin, what's on our mind, because God is concerned about
what's on our mind. Concern si Lord kung ano yung nasa isip natin, ano yung iniisip natin. Akala lang natin minsan yung pag-iisip ay sariling desisyon natin na para mag-isip tayo. Malaya tayong isipin kung ano ang gusto nating isipin. Okay? But I know some of you will know already or na alam mo na our mind is the battlefield of the enemy. It's a battlefield. Ito yung pinaglalaruan ng kaaway sa buhay natin. And take note, Satan doesn't know the thoughts of our mind. Okay? Hindi niya alam yung thoughts ng mind natin. Hindi niya alam yung laman ng isip natin. But he can offer many things in our mind para isipin natin. It's only God who knows our mind totally. Si Lord lang ang nakakalam ng iniisip natin. Kaya nga walang sinumang tao ang makapagtatago sa Panginoon maging sa iniisip niya. Halimbawa, ganito, may kaharap kang tao. Kaharap mo yung isang taong pinagpaplanuhan mo ng masama. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, baka pinagpaplanuhan ka niyan. Amen, hallelujah. Tingnan mo, pag may kausap yung isang taong may planong masama, hindi malalaman nung taong kausap niya na may plano na palang masama yung kanyang kaharap. Okay? Hindi niya malalaman kasi nasa isip yung pagpaplano ng masama. So, unless magsalita na yung tao na yon, based dun sa plano niya, dun niya lang malalaman. So, the same din sa kaaway natin, hindi niya nalalaman yung iniisip natin. Okay? But, kapag tayo po ay mayroong iniisip against our enemy, the devil, okay? We have to be very strategic kung paano din po tayo makikipaglaban. Kaya dun sa pinag-usapan po natin na last topic natin about the power of the tongue, dapat alam natin nga kung kailan tayo magre-release, kailan tayo magbibitaw ng salita. Okay? Kailan tayo magbibigkas ng salita. Because anything na pwede nabigkasin natin na hindi natin nabantayan or hindi natin naingatan, hindi natin na-cover, okay? Ay pwede po itong gamitin ng kaaway laban sa atin. Come on now. Amen? Pwedeng gamitin ng kaaway laban sa atin because we are not guarded. Di natin na-guard yung mind natin, pati yung mouth natin. But now, the battlefield of the enemy is our mind. Lahat i-offer niya, lahat ng magaganda para sa pakiramdam natin i-offer ng kaaway, lahat ng mga negative i-offer din ng kaaway. So in 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, okay? So ang verse po natin 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Sa Tagalog po nito mga kapatid ay ikalawang Korinto chapter or kabanata 10 talata 3 hanggang 5. Okay? Tagalog na Tagalog po 'yon. Pero ang akin pong babasahin ay English. But if you have a Tagalog Bible in your hands now, you can read with me sa Tagalog, pero ako po ay English. Right? Pero don't worry, we will elaborate it in Tagalog naman para po sa mga nanonood nang hindi po masyadong maintindihan yung English. Okay? So, para po sa kapakanan ng marami. Alright? 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. NKJV po ang version na aking babasahin. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. No? So, ito po ang sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na kahit tayo ay nagwo-walk in the flesh, for though we walk in the flesh, lahat po tayo may katawan naman, di ba, mga kapatid? Lahat tayo meron tayong flesh. Ito yung flesh natin. Ito yung lalagyan. Every time titingnan mo yung flesh mo, magkaroon
I challenge you, magkaroon ka ng ganitong moment na tinitingnan mo yung kamay mo, tinitingnan mo yung palad mo, pati yung katawan mo. Doon mo marirealize na we are walking here on earth na meron tayong lalagyan. Meron tayong flesh. Na ano ba to? Saan ba to nanggaling? Paano ba to nabuo? Anong meron dito? Right? So, though we walk in the flesh, sabi ni Paul, we do not war according to the flesh. Kahit lumalakad tayo sa laman. Itong katawan natin, naglalakad tayo sa mundong ito, hindi man tayo kaluluwa na naglalakad dito. Hindi tayo spirit. Okay? Naglalakad tayo dito ng mayroong physical na katawan. Visible po tayo. Hindi tayo mga hangin lang. So, kahit tayo ay naglalakad na mayroong flesh, okay? Ang war or yung labanan natin is not according to this flesh. Hindi based sa ating katawan. Hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng pakikipagsuntukan, sa pamamagitan ng pakikipag-argument, okay? Pakikipag-argue sa mga tao. Pero ang problem, no? We walk in the flesh, we also war according to the flesh. That's the very main problem, big problem sa ating pong mga nakakilala or sumusunod sa Panginoon. And even dun sa mga taong, mas lalo na po sa mga taong hindi pa nakikilala si Lord. But if you are here sa live na ito na hindi mo pa masyadong kilala si Lord, don't worry. The Lord will speak to you today. The Lord will allow you to understand His Word. And I declare right now, wisdom and understanding in Jesus' name. Amen? Hallelujah. So, kahit tayo naglalakad sa flesh, minsan nagwawar tayo according to the flesh. But Paul said to the Corinthians, no. Kahit may nasa flesh tayo, we don't war according to the flesh. But, sabi ni Paul, for the weapons of our warfare are not carnal. Pag sinabi po natin carnal, it's about being fleshly. Okay? Worldly. So, our weapon, the weapon of our warfare are not carnal. Hindi ito makamundo. Hindi ito makalaman. Okay? But it is mighty in God. Okay? Ito ay about sa spiritual na labanan. Nabanggit din po yan sa Ephesians 6 verse 12. Pero hindi pa natin dadaanan yan. Pero you can also note that Ephesians chapter 6 verse 12, no, that is our battle, not according to the flesh. Sabi dito ni Paul, but mighty in God for pulling down strongholds. So ang ating pakikipaglaban, ang ating nilalabanan, pinupull down natin yung mga strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Okay? Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Now, hindi naman sa nakakalimutan natin. Hindi naman sa wala tayong alam about sa laban natin. Pero ito yung pinaka-problema. Kahit alam natin on how to really fight our warfare, our battle, sometimes kaya tayo natatalo kahit parang nakikipaglaban tayo because our battle is not right. Our battle is wrong. The way we battle is wrong. Halimbawa na lang ganito. Nagkaroon ng problem. Problem kayo ng asawa mo. Okay, parang sa akin mag-asawa. Problem kayo ng asawa mo. Ngayon, if you are not aware, okay, maybe you know, but you are not aware. You know that Satan is always nagbibigay siya ng mga kaguluhan, hindi pagkakaintindihan, mga problema. Pero minsan nakakalimutan natin how to really position ourselves in the right position to battle. So ang nangyayari ganito, nagiging parang kaaway natin yung kaharap natin. Nagiging parang kaaway natin yung asawa, yung pamilya, yung kaibigan, which is in fact, or yung in reality, hindi naman talaga sila yung kaaway natin. Pero sometimes, kapatid, aminin mo or sa hindi, napupunta tayo doon sa trap na ganon. We see our loved ones as an enemy, na kaaway natin sila. Kaya minsan di tayo pumapahayag.
ako, inaamin ko talaga, sometimes mayroong pride, no? Kinakatok talaga ng pride. Lalo na sa mga may asawa dyan, no? Yung pride talaga. So, yun yung nag-uudyok sa atin para hindi magpatalo. Kailangan may panalo ko tong argument. Kailangan may panalo ko tong argument na to. Hindi ako papayag na matalo ako. Okay? Hindi ako papayag na malamangan ako. So, that's our attitude. That's our one of our character or behavior natin. Ayaw natin magpatalo. Pero di natin namamalayan, mali pala yung pakikipaglaban natin. Mali yung warfare natin. Na hindi dapat ay nakikipaglaban according to the flesh. Hindi katawan sa katawan. Okay? Hindi flesh to flesh. But we are fighting spirit to spirits. Mga kapatid, take note. We are fighting in the spirit. At we must fight in the spirit. Kailangan mag-fight in the spirit. And that's why, mga kapatid, this is the very truth that our battle is not seen. Hindi siya nakikita. Our battle is unseen. Is in the unseen world. Hindi siya visible. Okay? That's why in our mind can be a battlefield of the enemy. Ito ang battlefield ng kaaway kasi hindi natin siya nakikita. At anuman yung hindi nakikita, pwede siyang gamitin ng kaaway para mag-manifest in the physical realm na matrap tayo. The way we act, no, pwedeng mawala yung tunay na laban natin. Pwedeng mawala, malihis tayo sa tunay na pakikipaglaban natin. That's why we need to really guard our mind. What's on our mind? Ano ba yung nasa mind natin? Kasi dito siya nagsisimula kapatid. Ito yung pinag-uumpisahan ng kaaway. Kaya ka nakakapag-action, kaya ka nakakagawa sa physical, sa flesh, ng hindi tama. Right? So, ang gagawin ng kaaway, he will feed your mind with so many things. With so many negative things. Hindi kanya kayang atakihin directly, physically, kapatid. Ang kaaway, wala siyang authority. Okay? The enemy, the devil has no authority to attack you directly, physically. Because he is a spirit. Spirits ang kaaway natin, ang kalaban natin, mga demonyo. So, Satan is not everywhere. Okay? Banggitin ko lang po sa inyo, Satan is not omnipresent. He is not everywhere. Si Lord lang po yung omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako, si Lord. But Satan is not everywhere. Kung si Satan ay nasa Pilipinas, wala siya sa US, wala siya sa Korea, wala siya sa Saudi, wala siya sa Japan, wala siya sa Hong Kong, sa Singapore, wala dyan. Kung nandito siya sa Pilipinas. Okay? Because he is not omnipresent. Kaya, minsan, nagpapalayas tayo, Satan, I command you. No. Hindi natin alam kung nandyan talaga si Satan. No, pero the demons, yun yung mga alagad ni Satan. Yung mga demonyo. Okay? Ang tawag po doon ng iba, demonitos. Na kasi mga spirits, sa pipitsugin lang sila. Okay? Dapat yun ang tingin natin. Mga pipitsuging mga fallen angels. Kasi because the fall of Satan, from the beginning, si Lucifer, okay, may kasamahan siyang mga anghel. And that's the demons. Mga kasama niya. So Satan, nakaupo lang siya or kung saan man siya nagmamando, mayroon din siyang kingdom. Okay? Kung may kingdom si Lord, mayroon din kingdom si Satan. At binanggit yan ni Jesus. Nung nagpalaya siya ng demonyo, sabi ng mga tao sa kanya, ang kapangyarihan na ginagamit niya para magpalaya ng demonyo ay kapangyarihan ni Satanas, no? Ni Beelzebul kung sa Tagalog po, no? Pero sabi ni Jesus, kung ang kapangyarihan ni Satan, or I mean kung si Satan ang ina-attack niya ay kapwa niya kaaway o kapwa niya kasamahan, okay, paano niya mapapanatili yung kanyang kingdom? Okay? How can he paano niya mapapanatiling nakatayo yung kanyang kingdom? Kaya ang ginagamit ni Lord na kapangyarihan that time, the authority was from the Lord, from God the Father. Okay? Through the power of the Holy Spirit. That's why may kingdom din po ang kaaway. Lahat ng kinukomand ni Satan ng mga demonyo, pinapadala niya to attack us in every aspect. Kaya papapansin mo bakit bigla na lang
okay lang naman kanina, okay lang naman kayo kanina, okay ka lang din naman kanina, bigla na lang may dumating sa point, may naramdaman kang mabigat, may naramdaman kang magulo, confused yung mind mo, confused yung isip mo, di ka makapag-desisyon ng maayos. Because the enemy is attacking your mind. Naglalagay siya sa mind mo, nagtatanim siya sa mind mo, para yun yung i-entertain mo. But it's up to us. Ano yung ini-entertain natin sa isip natin? Ano yung papaniwalaan natin sa mga pumapasok sa isip natin? Kasi yun ang gagawin ng kaaway. Papaniwalain ka niya sa pamamagitan ng mga naiisip mo. Kaya, hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Hindi lahat ng iniisip mo dun sa tao, kaya sa mahal mo sa buhay, ay totoo. The devil is a liar. Kaya lagi po namin itong binabagit na aking asawa. Kasi ang dami pong mga grabeng bulong ng kaaway. Okay? Ang dami niyang sasabihin sa isip mo na, yan, ganito yung asawa mo. Okay? Masama asawa mo. Siya ay kalaban mo. Laging ipapaisip ng kaaway yan. Ang gagawin naman ng kaaway sa'yo, marami siyang ibabato kapag nandun ka sa point na alam ng demonyo kung ano yung weakness mo. If your weakness is having an anxiety, then he will make a way para magkaroon ka ng anxiety. Para magkaroon ka ng depression. Para matakot ka. Aalamin ng kaaway kung ano, saan ka bumabagsak. Ano yung kahinaan mo. And he will feed that in your mind. I-offer niya sa mind mo. Kung ang kahinaan mo ay watching pornography, kung ang kahinaan mo ay masturbation, then he will feed your mind with the lustful things para ikaw ay ma-attract. Para ikaw ay ganahan gawin yung bagay na yon na kasalanan. Okay? So, mapuproduce ngayon yung kasalanan because we entertain the things na nilagay ng kaaway sa ating isipan. So, tayo din po ang nag-aalaw. Yes, bakit pwede natin sabihin, bakit hindi na lang i-guard ni Lord yung mind natin palagi, all the time, kahit hindi na mag-pray? Pwede ba gawin ni Lord yun? Okay? Actually, kayang gawin ni Lord pero hindi niya gagawin because He wants us to pray. He wants us to fight. He wants us to stand. Kasi kung pabaya tayo, okay, hayaan mo lang. Sige, go with the flow lang tayo. Kung ano pumasok sa isip ko, gagawin ko lang. Kung ano yung mga maisipan kong mga plano, gawin ko lang. Walang may pakialam. Akala mo lang, walang may pakialam sa iniisip mo. Minsan sinasabi natin, di naman isipin ng mga tao sa akin yan. Kung ano iniisip ko, di man nila maiisip yun. Kaya okay lang, sige, planuhin ko to. Pero yes, wala silang pakialam, yung mga tao, sa iniisip mo. Pero si Lord, meron siyang pakialam sa bawat iniisip mo, kapatid. Is that an amen? May pakialam si Lord sa bawat pinapapasok mo sa isipan mo. Your mind is a battlefield or a battleground, kaya kailangan mong lumaban. This is a playground of the enemy, but you need to fight. Kailangan mayroon kang gagawin how to really guard your mind. Paano mo mababantayan? Paano mo hindi ma-entertain? Kaya nga mga kapatid, we need to deny our flesh. Kasi pag di natin na-deny yung flesh natin, anything na nasa mind natin, pwedeng agrihan. Mag-a-agree yung ating katawan. Connected po ito lahat. Yung mind natin, connected sa puso natin. Then, saka natin siya maibibigkas, maa-action natin. So, lahat yan, interconnected. Okay, sa loob natin. There's a war within. Mayroong laban sa loob natin na hindi to katulad ng mga pakikipaglaban physically na kailangan malaki katawan mo, pakipagsuntukan ka, tutumba yung kalaban mo kapag malaki katawan mo. Our battle is not like that. Our battle is within. Na ginagawa ng kaaway na i-feed niya yung mind natin hanggang sa mai-act natin siya yung kasalanan na yun para maging behavior natin, no? Makagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So that's the tactics, the strategies of the enemy in our lives. Ang gagawin niya, uumpisahan niya sa isip natin. Babatuhan ka niya ng mga sari-saring mga negatibo kung saan ka mahina, kung saan yung weakness mo.
Halimbawa, yung kahinaan mo ay, sa nabanggit ko ba doon kanina, ang kahinaan mo halimbawa is watching pornography, yung kahinaan mo is masturbation, kahinaan mo is yung pagmumura, kahinaan mo is galit. Ang gagawin ng kaaway, he will offer you in your mind para maisip mo ngayon magke-crave yung flesh mo. Dahil yung mind mo nag-a-agree sila. That's why we need to deny the works of our flesh, the cravings of our flesh. Kailangan po itong maipako. Kailangan ma-deny natin yung gawa ng ating laman. Dahil ito ay against sa kagustuhan ng banal na espiritu. Amen? So, we need to understand, kailangan natin maunawaan na ito yung battlefield natin. Ito yung battleground natin. Pinaglalaroan ng kaaway, pero wag natin hayaan na ito yung mag-dictate na kung ano yung i-action natin. Kung ano yung magiging kilos natin. That's why we need to feed our mind with the healthy things. Kailangan ng mga healthy mga bagay na pumapasok sa isipan natin. At kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, okay? Yan ay pwedeng isipin mo, kapatid. So dito na po tayo papasok sa kung ano yung pinag-uubusan mo ng oras mo ngayon. Kung ano yung pinaglalaanan mo ng attention mo, pinagbubuhusan mo ng attention, it can feed your mind. Okay? Lagi mong isipin yan. Halimbawa, ikaw ay lagi na lang nagluluto. Punta natin yung pagluluto. Kung palagi ka na lang nagluluto, ng luto-luto, wala ka ng ibang ginawa, naging habit mo talaga sa isang araw, nagluluto ka ng maraming beses, halos wala ka ng time sa ibang bagay. Kung lagi ka na lang magluluto, pag pagod ka na, pag mag-pray ka, subukan mo mag-pray sa gabi, tas pagod na pagod ka, galing ka sa pagluluto mo, isipin mo, tingnan mo to, i-check mo to. Pag mag-pray ka ngayon, sometimes, kahit habang nagpe-pray ka, ang isip mo nandun sa kaldero. Yung isip mo nandun sa mga ingredients, yung isipan mo nandun sa mga ginagawa mo nung maghapon. Okay? Ipapasok siya sa isipan mo hanggang napapanaginipan mo na. Kaya may mga pagkakataon na mag-pray ka, babanggitin mo sa bibig mo yung kaldero, yung kawali. Na-experience niyo po ba yun, mga kapatid? Napipray ka, Lord, habang inaanto ka, salamat po yung sa kaldero, yung kawali, yung sibuyas. I've experienced that, kapatid, no? Na dahil sa sobrang pagod, tapos nagluluto ng ikaw lang, sarili mo lang nagluluto, hanggang sa pumapasok sa isipan mo na yung mga bagay na ginagawa mo. That's why God is also concerned kung saan ka busy ngayon. Try to ask yourself right now, ano yung kinakabisihan mo? Ano yung pinagkakaabalahan mo, kapatid? Ano yung mga binubuhusan mo ng atensyon? Ano yung mga ginagamitan mo talaga ng utak, ng isip mo, na mga bagay na halos maghapon? Like, for example, ito po, na-example ko na po ito before. Dito po sa paggagawa ng mga content dito sa online, like making videos, prayer videos, Word of God, ako lang din po nag-edit niyan. By the grace of God. Pero before po, pag gusto ko ng maayos na edit dahil I am creative, no, laging gumagana yung isip. Mapapagod din yung isip. Dahil yun yung ginagawa ko, nag-edit ako. Okay? Habang gumagalaw yung kamay ko, gumagalaw din yung mind ko. Gumagana yung isip. Right? So God is concerned kung ano yung pinagbubuhusan mo ng lakas mo, pinagbubuhusan mo ng effort mo, ng attention, kasi it can ruin your mind. Pwedeng sirain, pwedeng i-damage yung isip mo. Kaya marami sa atin or maraming tao nagtataka, bakit nagkakaroon ako ng anxiety? Bakit nagkakaroon ako ng depression? Bakit ako nagkakaroon ng panic attack? Bakit ako nagkakaroon ng worries, yung severe na worries? Right? So maybe, kapatid, you need to check. You need to check your activities. Kailangan mo i-check or tingnan kung ano yung activities mo. Maybe your activities, yun yung nagbibigay ng kapaguran sa isip mo. Wag natin sisihin si Lord at yung ginagawa ni Lord, bakit tayo napapagod sa isip natin? Bakit napapagod yung isip natin? And yes, ginawa ni Lord yung mind natin
Pero meron din pong hangganan yan. Merong hangganan yung mind natin. Napapagod din yung isip natin. Para yung may makina. Yung sasakyan na ginawa ng tao, may makina, nag-overheat din. Okay? Napapagod din yung mga napapagod din yung mga makina yan kung tao sila. Same din sa atin. Yung system na ginawa ni Lord sa atin, napapagod din yung isip natin. That's why if you want to guard your mind from any anxiety, from any worries, from any depression, you need to check your activities. You need to check saan ka abala. Kasi gagamitin ng kaaway yan. Gagamitin ng demonyo yan para i-damage or sugatan, para hiwain yung mind mo, or yung bang i-damage yung mind mo. Di ko maano sa Tagalog, but i-damage ng kaaway, i-hurt ng kaaway yung mind mo. Hanggang pag napagod yan, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Hindi ka na makapag-desisyon ng maayos. That's why many people who are confused with their decisions in life, it's because they are so drained. Okay? Drained na yung mind, di na alam ang gagawin, confused na. Wala nang pumapasok na positive sa isipan. That's why hindi rin po maganda yung sobrang workaholic tayo. Hindi rin po maganda yung sobrang naghahangad tayo na yung dahil lang gusto natin ng provision. God will provide, yes, and we need to do our part, our action. Kailangan yon, yes. Pero, the moment na yan ang nagiging dahilan kung bakit na-anxious ka, yan ang nagiging dahilan bakit na-depress ka, you need to think about it. Baka yan ay ginagamit ng kaaway, kapatid. Hindi ko sinasabing tanggalin mo na. But maybe God wants you to lessen the things in your life para hindi gamitin ng kaaway yung mind mo for you to become confused, for you to become anxious, for you to become very worried, to become depressed, right? So nag-a-ask ka ngayon sa Panginoon, Lord, why I am depressed? Lord, why I am anxious? Bakit ako worry ng worry? Tingnan po natin. Nag-uumpisa ito kapag hindi natin nasunod yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6. Okay? Ano po sinabi doon sa Matthew chapter 6 verse 20? Okay, dito po tayo sa aking version. Matthew chapter 6 verse 25, I think. Yeah, 25. Therefore, I tell you, don't worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing? Okay? So ito yung sinasabi ni Jesus na kapag ito ay hindi mo nasunod, kapag ito ay hindi natin nagawa, kapatid, very common itong verse na to. Tama po ba? Lagi nating naririnig. Minsan nakakasawa na. Pero ako, di pa ako nagsasawa dito. Praise God. Kahit ikaw, dapat di ka magsawa sa bawat salita ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, therefore, I tell you. Sinasabi ko sa inyo. Okay? Don't worry about your life. Why? Alam ni Jesus, as you begin to worry yung small things, yung maliit na bagay ngayon na wino-worry mo, it can become major worries. Yan ay mas lalaki, yung worries na yan. Kaya dapat yung maliit na mga alalahanin ngayon, do not worry. Take note, binanggit lang ni Jesus dito, yung food, yung kakainin, yung iinumin, at yung susuotin. Pero pwedeng mag-lead yan sa depression. Come on now. Pwedeng mag-lead yan sa severe depression. At doon na nag-i-enjoy, doon na natutuwa ang demonyo sa atin kapag nagtagumpay siya sa kanyang plano sa buhay natin. So saan nag-umpisa? Kapag pinuno natin yung isip natin ng mga worry. Pag pinuno natin yung isip natin, kala natin simple lang yung pag-worry about sa bills, sa mga bayarin. Kala natin parang yan lang, di ba? Parang mabilis lang. Mangungutang na lang ako para mabayaran ko yung mga bills. Right? Na-scam ka. Tapos paano mo ngayon gagawin? Tapos yung na-scam sa'yo is pinang-utang mo lang. So ngayon, grabing anxiety yan, kapatid. Grabing worry yan.
So ngayon, kung babalikan mo yung umpisa, okay, bago ka mangutang, anong sinabi ni Lord? Don't worry. Kaya ka nangutang, nag-invest para lumaki yung pera mo. Kaya para ma-provide yung mga pangailangan natin. Pero gumawa ka ng maling paraan. Okay? There's nothing wrong with right investments. Okay? Take note. With the right investments, there's nothing wrong. Pero kung babalikan mo, bakit siya nag-umpisa na ganun? Ba't nagkagulo? Meaning, kapatid, mayroon kang hindi nabantayan at the very first place. Sa sinabi ni Jesus, do not worry about your life. What's about our life? Ano binabanggit ni Jesus about our life? It's everything. Everything. Ano yung mga major needs natin? Ano yung mga madalas inaalala natin? Ilista mo, kapatid. Ilista mo yung mga madalas mong inaalala din. Kapag ikaw ay napunta doon sa sitwasyon na iniisip mo siya ng iniisip, bantayan mo. The enemy can use that as a weapon para ikaw ay kanyang kainin. Para ikaw ay kanyang lapain ng demonyo. Right? So now, balikan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dito po sa binasa po natin na verse kanina, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. In verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. Even in our warfare, nakikipaglaban din po tayo, mga kapatid, kahit sa mga pangailangan natin. Paano natin siya ibabattle? Hindi ang solusyon, hindi yung pangungutang natin. Okay? Dapat hindi tayo, actually dapat, kaso mahirap ang buhay, di ba? Pero sa palagay ba natin gusto ni Lord mabaon tayo, ma-slave tayo ng utang, ma-slave tayo ng debt, no? Ayaw ng Panginoon, sa totoo lang, kasi para tayong nakasanla sa kamay ng kaaway. Okay? May pagkakautang tayo. So how can we really fight yung maliit na battle natin? So it is not carnal, kapatid. Not according to the decision of your flesh, not according to the decision of your mind, not according to the decision of your own, kung ano yung nakikita mong maganda, right? But mighty in God for pulling down strongholds. So yung strongholds, nabubuo siya, okay? Na kapag marami na. Nagiging stronghold ang isang bagay kapag marami na. Like example, yung walis tingting na isang piraso lang, isang stick, pag ipinangwalis mo yan, mabilis maputol. Napuputol yan. Okay? Napuputol siya. Pag dalawa, mabilis lang din maputol. Hanggang pag tatlo, medyo matibay-tibay na. Pag dumami hanggang naging kumpul na, buo na ganon, yung walis tingting, matibay na yon. Hindi basta-basta mapuputol pag pinangwawalis mo na. So, meron na siyang stronghold. Nagkakaroon ng hold together yung mga walis tingting. Pansin niyo po ba yon? So, nag-umpisa sa yung isang walis tingting na stick, pag pinagsama-sama, nagiging stronghold. Same din po yan sa kasalanan. Sa kasalanan ng tao. Nag-umpisa sa maliit. Maliit lang na kasalanan. Okay? Pinabayaan. Maliit na worry, pinabayaan. Maliit na takot, pinabayaan. Hanggang sa lumaki, naging stronghold, mahirap na i-deal. Okay? Malakas na yung hold ng kaaway. Pero ibig sabihin ba nun, wala nang pag-asa? No. May pag-asa pa rin sa Panginoon. Kaya pa rin basagin ni Lord yan. Walang hindi kayang basagin si Lord sa buhay natin. But now, if God is dealing you with the small things, small sins, i-deal mo na ngayon pa lang, habang minor pa, kapatid. Because one day, kagabi po, mayroon tayong isang kapatid, nabanggit ko rin ito, don't wait, no, na umabot ka pa sa surgery. Baka one day, darating yung time, na surgery na lang yung paraan para matanggal yung stronghold. Okay? Ngayon pa lang, minor things pa lang, huwag mo pababayaan. Kung yung pumapasok sa isip mo, parang maliit na bagay pa lang, huwag mo hahayaan. Huwag mo iaalaw ang kaaway na ipunin yan sa mind mo. Sasabog yan, bibigat yan sa loob mo, kaya nagiging stronghold,
At mararamdaman mo, kapatid, na parang ikaw ay nakatali. Parang ikaw ay dinadaganan ng problema na paulit-ulit, araw-araw, gabi-gabi. Umiiyak ka na lang. You know what? Kahit si David, naranasan niya. Sabi sa Psalms chapter 6, verse 6 to 7. Okay? Psalms chapter 6, verse 6 to 7. Hallelujah. Rebedo Shakama. Sabi ni David po dito, I am weary from my groaning. With my tears, I dampen my bed and drench my couch every night. Okay? Pagod na ako. Nababasa na yung aking higaan ng aking mga luha every night. My eyes are swollen from grief. They grow old because of all my enemies. Come on now. Yung groaning, yung weary, pagiging pagod, yung sobrang, lagi na lang iyak ng iyak, every night. Sino po dito yung ganon? Every night, basang-basa yung unan mo, dahil umiiyak ka na lang palagi. Patulog ka na lang, umiiyak ka na lang palagi. Binurden ka ng kaaway. Sabi ni David, my eyes are swollen from grief. They grow old because of all my enemies. Dahil sa mga kaaway ko. Dahil sa mga kaaway ko, masyado nila akong pinahirapan, masyado nila akong pinabigat. Right? Yung mga mata ko magang-magana, kakaiyak. I don't know who you are. May mga times, kapatid, hindi mo masabi yung mga battles mo actually kasi wala kang mapagkatiwalaan. Kala mo, baka iniisip mo, judge ka nila. Iniisip mo, di ka nila maintindihan. Iniisip mo, di ka nila matutulungan. Ganun nagwo-work ang stronghold sa buhay natin. Pag naipon na siya, ang hirap ng idil. Ang hirap ng sabihin sa iba kasi nakakahiya. Naipon na. Pag sinabi mo yan sa iba, di ka rin naman matutulungan ng basta-basta. Right? But just like David, naramdaman niya rin yung sobrang tindi ng pighati, umiiyak gabi-gabi, basang-basa yung higaan dahil sa kanyang mga luha. Bugto na yung mga mata dahil sa grief, dahil sa kagagawan ng kaaway. Alam mo, kapatid, you will not be in that situation right now if at the first place you have been very careful. Kung naging maingat ka lang sa umpisa. Pero God will not condemn you. He's not condemning you right now. But God is telling you, guard your mind. Huwag mo hayaan na maging stronghold ng kaaway yan. Huwag mo hayaan na maging kapit ng kaaway sa iyo yan. Yung hold ng kaaway na para sa iyo ang hirap nang tanggalin kasi naka-attach na siya sa soul mo, naka-attach na siya sa spirit mo, maging sa mind mo, nakadikit na siya. Okay? Pag tinanggal mo siya, masakit. Pag pinatanggal ni Lord yan, masakit din kasi naipon na, napabayaan nung umpisa. Para po itong sakit, no? Yung sakit kapag sa umpisa pinabayaan, pag binaliwala, okay? Pag hindi na deal, darating yung time, lalala yun. Okay? Mas magiging worst. Kasi hindi na deal. Pag tumindi na yun, mahirap na gamutin. Mahirap nang ayusin. Kaya dapat, alam natin na, ngayon pa lang, pag may pinapakita sa iyo si Lord, na caution. Okay? Alam mo naman mapapahamak ka. Alam mo naman na masisira ang buhay mo dyan sa mga in-entertain mo sa mind mo. Huwag mo nang gawin. Huwag mo na subukan. Masisira ang buhay mo. Sabi ni Duterte. Okay? Huwag mo na subukan yung mga sinasabi ng kaaway sa isipan mo. Kasi every thoughts na hindi kumokonek dito sa Word of God is very dangerous. Lahat ng nasa mind mo. So what's on your mind right now? What's on your mind? Kumokonek ba yan sa Word of God?
Is that connected to the Word of God? Kaya praise God, nandito na po ako sa room. No? Sa room namin ng aking asawa na isang room para may ganito pong, may table. Inalis namin yung mga maraming gamit na pinamigay din po namin yung iba. Binenta namin yung iba para may fund. No? So, inalis namin kasi we want to lessen, bawasan yung mga hindi mo naman na kailangan, pero bakit mo pinag-i-stay dito sa room? Bakit ini-stack mo? Okay? Bakit naka-stack pa? So, nilesen namin itong room na to. Ginawa ko din yung lamesa kanina. No? At habang ginagawa ko rin yung lamesa, may tinuturo ang Panginoon. Share ko lang po saglit sa inyo. But before that, about dito sa paglelesen ng mga gamit, kasi nakakadagdag po siya sa isipin. Okay? Nakakadagdag siya sa isipin. Hindi mo naman pala kailangan, but ini-stack mo pa, tinatago mo pa. Same din po sa mind natin. Huwag mo i-stack sa mind mo yung alam mong hindi mo naman talaga kailangan. Yung alam mong hindi naman talaga makakatulong sa'yo. Do not stack it on your mind. Huwag mong gawing stock room yung mind mo, kapatid, na mga basura. Basura na pala, pero akala mo magagamit pa. Akala mo kapaki-pakinabang pa, pero ikakasira at ikakagulo lang pala. Ikakasikip lang pala. Right? So kung di namin maiisip na magbawas ng mga bagay because God's leading to us is to simplify by the grace of God, glory to Jesus, to simplify everything, maging sa mga gamit, pananamit, glory to God, sa mga lahat ng bagay, pati po dito sa pag-edit, simplified na po yan sa mga ginagawa po natin. Because ang nice ng Panginoon, malinis. Kung titingnan ni Lord ngayon, sige nga kapatid, kung titingnan ni Lord ngayon yung isip mo, kung i-scan ni Lord yung mind mo, at He is scanning our mind always, ano yung matatagpuan ni Lord na hindi pala kapaki-pakinabang? Ano yung sa palagay mo, yung pwedeng makita ni Lord na hindi siya healthy for you? Now, I tell you, remove that. I tell you directly, remove those things. Tanggalin mo yung mga bagay na yan na hindi kailangan. Alisin mo sa isipan mo yung mga hindi nakakatulong sa'yo. Alisin mo sa isipan mo yung mga hindi nakakatulong na mga isipin, mga concern. Yung wino-worry mo na hindi mo dapat wino-worry, sabi ni Jesus. Do not worry about your life. This is very broad, kapatid. Napakalawak nitong sinasabi ni Jesus. Do not worry about your life. Kaya, nag-start po kami mag-lesson ng mga gamit. Tingnan nyo po, makikita nyo lang yung room. Unti-unti, mabawasan na pati po yung mga gamit namin. Habang ginagawa ko rin yung lamesa, alam mo, kahit habang nandyan ka pa, marami pang naka-stack sa isipan mo, marami nakalagay dyan sa isipan mo. Kagaya ng pag-aayos ko ng lamesa kanina, pag-assemble, God is so patient with you. He's so patient with you. Habang inaayos ko yung lamesa kanina, sabi ko, nakakaano kasi ang hirap i-assemble, mag-isa ko lang po ginagawa, pinabayan ako ng asawa ko, joke lang. So, nagpe-pray kasi yung asawa ko kanina. So, ginagawa ko yung lamesa, walang tagahawak. Sabi ko parang sukuan ko na kaya to kasi ang nakakapagod, tas gutom na ako din, nakakanginig, nakakaano ng energy, nakakabawas ng energy, nakaka-exert ng effort, no? Pero God made me realize na kung hindi ko to gagawin, hindi siya maaayos. Kung hindi ako magiging patient, hindi siya maaayos, hindi rin siya titibay. Right? So, may mga pagkakataon na pinapatibay ni Lord, even our mind, the way we entertain, or the way we process everything in our mind, pinapatibay din ni Lord yan. But God is so patient with you kung hanggang ngayon nagfe-fail ka pa din. Hanggang ngayon, bumabagsak ka pa din sa process, He's still patient with you. Hinihintay ka ni Lord. Ang hinihintay ni Lord yung decision mo. Hinihintay ni Lord yung paglago mo. Hinihintay ni Lord yung pag-mature mo. Hinihintay ni Lord yung pagiging matatag mo.
But God is still molding you. He is pruning you. Inaayos ka ni Lord. Mayroon si Lord tinatanggal pa sa buhay mo. Then you need to remove those things. Kung di na nakakatulong sa'yo, kung nakakapag-cause sa'yo ng depression, tanggalin mo, kapatid. Alam mo, kung mayroon ka mang pagtutunan ng pansin ng isipan mo, sabi dito sa Isaiah chapter 26, verse 3. This is our second to the last verse. Isaiah 26, verse 3. Okay, open your Bible. Isaiah 26, verse 3. Sabi ng writer po dito, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Amen. Sinasabi po dito that, Lord, you will keep him, that person, in perfect peace, whose mind, yung isip, ay naka-stay sa'yo, whose mind is stayed on you. My question is right now, is your mind stayed on the Lord? Naka-stay ba yung mind mo kay Lord? Kasi kapag di naka-stay yung mind mo kay Lord, meaning hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Kapag marami ka pang iniisip sari-sari, meaning you are not fixed with the Lord. You are not fully trusting the Lord. Ang dami mo pang tinitingnan option. Ang dami mo pang nakikitang daan. But no, keep your mind, stay your mind on the Lord. So sabi dito, ang pangako, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. God will keep your mind in perfect peace if that mind is stayed on the Lord. Come on now. He will keep you in perfect peace. Take note of the word perfect peace. I use the New King James Version. You will keep him in perfect peace. Meaning, ito yung peace na wala ng ibang makakapantay. Yung mind mo na punong-puno ng anxiety, depression, God will keep you in perfect peace if your mind is stayed on the Lord. Because He trusts in you. Yung tao na yun nagtitiwala sa'yo kapag naka-stay yung mind sa'yo, Panginoon. And our final verse is in Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Hallelujah. This is our last verse, mga kapatid, and we will pray. Prepare your heart as we will pray. Thank you, Jesus. Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Okay, Tagalog po nito ay Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 8. I will read again sa English. Don't worry. Again, sinabi na naman ng Lord. Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Right? Stop po muna tayo dyan sa verse 7. Don't worry about anything. Anything. Pangalanan mo lahat ng winumori mo ngayon, kapatid. Gumagana yung mind mo dyan sa pag-worry. At yan ang ginagamit ng kaaway para ma-confuse ka. Do not worry about anything, but in everything, by prayer, through prayer, and petition. Mag-pray ka, mag-request ka kay Lord ng may pasasalamat. Present your request to God. And verse 7, this is the promise, and the peace of God, which surpasses all understanding. Okay? Will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Napansin niyo po kanina dun sa binasa natin sa Psalms chapter 6, verse 6. Isaiah 26, verse 3. That you will keep him in perfect peace, for those mind stayed on you. For whose mind stayed on you.
So kapag yung mind mo ay laging ang takbo ay kay Lord, si Lord ang takbo ng isipan mo, then you will have that perfect peace. Kaya nawawala ang perfect peace natin, mga kapatid, dahil hindi na naka-stay yung mind natin, hindi na naka-fix yung mind natin kay Lord. Na imbes tumatakbo dapat yung isip natin everyday kay Lord. Napupunta tayo sa mga makamundong bagay. We choose to think of the temporary things. Mas pinipili natin isipin, ilagay sa isipan natin yung mga temporary. Which ang gusto lang naman talaga ni Lord, my son, my daughter, I want you to think of me always, every day, every moment of your life. Because God is always thinking of you. So why are you not thinking of the Lord? Ba't di mo iniisip si Lord every moment of your life? Pwedeng nagmumukha itong very spiritual, kapatid. But ito yung dapat. Ito yung kailangan. Always think of the Lord. Lagi mong iisipin si Lord. Siya lagi isipin mo. Kaya kung mapapansin mo bakit biglang naging anxious ka, simula nung hindi ka na nagpipray, simula nung hindi ka na nagbabasa ng Word of God, simula nung hindi ka na nakikipag-fellowship, di ka na nag-worship, di ka na nakikinig ng Word of God, hindi mo na finifeed yung mind mo kasi consumed ka na ng ibang bagay. You are so consumed with so many things na dapat ang tumatakbo sa isip natin, ang umaalipin sa isip natin, kagaya ng binasa nating verse kanina sa umpisa, we take every thought captive to obey Christ. Utusan mo yung mind mo na mag-obey kay Christ. Utusan mo yung mind mo na laging nakatuon sa Panginoon. Because every time that your mind stayed on the Lord, then how can you entertain? How can you ever entertain the voice of the devil? The offerings of the devil? Okay? Paano mo ma-entertain ngayon yon kung naka-stay yung mind mo kay Lord? So, it cannot be. Hindi na mangyayari yun, kapatid. Hallelujah. Iniisip ka ni Lord palagi, isipin mo rin siya palagi. Don't be distracted of so many things. Kaya ka nagkaka-anxiety. Ang dami mong iniisip na hindi mo dapat iniisip. Verse 8 ng Philippians chapter 4. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any more moral excellence, and if there is anything praiseworthy, dwell on these things. Hallelujah. Dwell on these things. Ano man yung pure, ano man yung honorable, ano man yung totoo, dwell on those things. Sa iba pong version, no, nang binasa po natin sa Philippians chapter 4, verse 8. Basahin pa natin sa ibang version. Hallelujah. Ito po sa NKJV po, mga kapatid. This is very powerful. I want you to receive it. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Meditate on these things. Meaning, keep it in your mind. Yung mga bagay, whatever is true, yung totoo lang ang i-meditate mo. Yung true, yung truth lang ang i-meditate mo, kapatid. Yung isa-isip mo. Yung pure, yung just, honorable, lovely. Kung ano yung mga nakakalugod kay Lord, yun yung i-meditate mo. Do not meditate the sin. Minsan kasi, mini-meditate natin ang kasalanan. Pinagpaplanuhan natin ang kasalanan na gawin. Naaranasan po ba natin yon? Sometimes we plan
wicked things. Sineset up natin, gagawin ko na tong kasalanan na to mamaya. Magre-repent na lang ako pagkatapos. Naunawaan naman ako ni Lord. Hello. But God wants us to dwell or to meditate on the things that are pure, on the things that are true, the things that is honorable, lovely, and of good report. Amen? Meaning, since God created your mind and my mind, this is not designed for the junk things. Hindi to dinisenyo para istakan ng basura. Hindi to dinisenyo ni Lord para istakan ng anxiety. Hindi to dinisenyo ni Lord para ma-depress, para ma-anxious. You're getting the point, kapatid? Nakukuha mo ba yung gustong iparating ng Panginoon ngayon? Kaya ka na naguguluhan, confused ka, iba yung nakadwell sa mind mo. But God wants you to dwell, to meditate on the things that are godly. Huwag mo hayaan na gawing lungga ng kaaway, lungga ng kasalanan, lungga ng depression ang mind mo. So what's on your mind right now? What's on your mind? Binabalik-balikan ka ba gabi-gabi? Matutulog ka na lang. Ang daming gumugulo sa isipan mo. Kasi that is the stronghold. Kaya bumabalik-balik kasi stronghold na. So now, the Lord is dealing that with you. Rebesyo kamaya pa. Now we will pray. Hallelujah. We will pray right now. Lumapit ka sa harapan ng Panginoon, kapatid. Lumapit ka sa harapan ng Panginoon. God is waiting for you. God is waiting for you. He wants you to remove those unnecessary things in your mind. Do not believe. Do not entertain the lies of the devil. Do not meditate the sins in your life. Do not plan wicked things. Huwag mo planuhin yung mga masasamang bagay. Huwag mo planuhin yung mga evil na mga bagay. Your mind must be a dwelling place of the Lord. Hallelujah. I don't know who are you. Kagaya ni David na every night basang-basa yung bed, yung unan dahil sa pag-iyak gabi-gabi because of his groaning of grief. I don't know who you are right now. Can you close your eyes? Pwede mo ba ipikit yung mata mo ngayon, kapatid? God is with you right now. Kung nasaan ka man, nandiyan ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Just come before the Lord right now. Just come before the Lord right now. Paulit-ulit ba sa'yo, kapatid, yung confusion? Paulit-ulit ba sa'yo yung distractions? Paulit-ulit ba sa'yo yung deceptions? Paulit-ulit ba sa'yo yung kasalanan? Paulit-ulit ba sa'yo yung depression? Yung anxiety? Yung fear? Maybe hindi na guarded ng perfect peace ni Lord yung mind mo because napagod yung isip na yan sa maraming bagay. Masyado mo nang pinagod yung sarili mo. Ikaw mismo yung nag-initiate para mapagod ka. But right now, God is helping you. God wants to help you. He's extending His hands to you, kapatid. Inaabot ni Lord yung kanyang kamay sa'yo at sinasabi sa'yo na, "Halika, anak. I want to help you.
I want to help you. Just keep your mind on me. Keep your mind on me. What's on your mind right now? What's on your mind right now? God sees it, kapatid. Nakikita ni Lord ngayon yung nasa mind mo. Hallelujah. Because nothing is hidden from the Lord. Nothing is hidden from the Lord. Ano yung maitatago mo ngayon kay Lord? Ano yung mga iniisip-isip mo na akala mo ikaw lang yung makakaalam niyan? Akala mo kaya mong sarilinin yan. But now God is offering a help. You can't do it alone. You cannot do it alone. You need the help of the Lord. So right now, let me ask the Lord to help you as you surrender, as you remove every unnecessary things in your mind. Father God, I ask you in Jesus' name, by the presence and power of the Holy Spirit, help this person, Lord. Tulungan niyo po yung taong ito ngayon, Panginoon, to remove all the unnecessary things na ini-stuck po niya sa kanyang isip, ini-stuck niya sa kanyang puso. Yung ginagawa pa rin niya na dapat di niya na ginagawa, Lord. Yung tinatrabaho pa rin niya na dapat hindi niya na tinatrabaho. Yung pinagkakaabalahan niya na hindi na dapat niya pinagkakaabalahan. I don't know those things, Lord. Deal with this person, Lord. Deal with this person, Lord. Ikaw lamang po at siya, Lord, ang nakakalam po nito. Hallelujah. So I ask you, Holy Spirit, help this person. Help this person, please. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. The Holy Spirit is helping you right now. Yes. He's helping you right now. Come on, kapatid. Just pour out everything. Pour out everything. Empty your mind and let the Word of God remain in your mind. Let His promises remain in your mind and in your heart. Meditate His promises right now. Could you do that right now? Pwede mo ba i-meditate yung mga pangako ni Lord sa buhay mo? Come on. Sinabi ni Lord na hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Do not meditate your problem. Do not meditate your problem. Do not meditate your problem. Do not meditate your situations. Hallelujah. God is saying this to us. Do not meditate your situations. Do not meditate your struggles. Do not meditate your sins. Do not meditate your worries, but meditate my words alone. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. And forgive us, Lord, if sometimes meditate na pala namin yung mga problema. Meditate na po pala namin, Lord, yung aming pong kahinaan instead of meditating your promises. Forgive us, Lord. Dahil sa pamamagitan po ng pag-meditate namin sa mind namin ng mga kahirapan, ng mga kaguluhan, mas lalo po kami, Panginoon, nalulugmok. Mas lalo po kaming nahihirapan bumangon. Mas lalo po kami nahihirapan, Lord, lumaban according to the Spirit. So God, help us. Help us. Help these people right now. Maybe they're crying right now, God, in front of you. Strengthen them. Yarabakaya lababushi bebe kumusha labakan. Yekerabalabayo kumushidere. Rebelo kusha labarakaya labaya. Yekebero bushi lebekan. Lord, every unpleasing in our minds, we surrender it to you right now. We surrender it to you right now, God.
every unpleasing characters, every unpleasing behaviors, every unpleasing decisions, every unpleasing actions, Lord. Forgive us. Every unpleasing thoughts, forgive us, Lord. Forgive us, forgive your people, Lord. Lahat po kami, Panginoon, prone po sa mga maraming bagay na pwedeng maisip namin. Because our mind is like an open field. Prone po, Panginoon, sa maraming kaguluhan. But you have said in your word, for God did not give us the spirit of fear, but a spirit of sound mind. So Lord, thank you for giving us that spirit of sound mind. Thank you, Lord. Now I speak sound mind sa buhay ng taong ito, Panginoon, na nasa kabilang screen, nanonood sa live na ito. I speak your perfect peace. I speak your perfect peace, Lord, in the name of Jesus. I speak your perfect peace, Lord, that surpasses all understanding, that will guard our mind and our heart in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Minsan, Panginoon, mahina po yung aming isipan. Madali kaming madaya, madali kaming maniwala sa mga naiisip namin. Even the overthinking. Forgive us, Lord, for overthinking. We know, Lord, na ayaw po ninyo na nag-overthink kami. Ayaw po ninyo, Lord, na nag-overthink kami. Kung yung taong ito, Lord, ay nag-overthink, have mercy, have mercy. You just want us to think of your goodness, to think of your wonderful deeds. You just want us to think of how good you are, Lord. How faithful you are. How you love us, Lord. Yun lang po yung nais mo sa amin. Na mas lagi naming isipin ikaw, Panginoon. Mas lagi naming isipin na nariyan ka palagi for us. Kung nararamdaman ng taong ito, Lord, na alone siya, mag-isa siya, Panginoon, help this person to think that he is not alone or she is not alone, and you love him or her so much, O Lord. I declare right now that your mind, kapatid, I declare that your mind will obey Christ. Your mind will be a dwelling place of the Lord, of His Word. I declare right now that your mind, although that is a battlefield, that will be a dwelling place of the Word of God. So feed your mind with the positive things from the Word of God. Feed your mind. Feed your mind with His promises. Hallelujah. Do not entertain any other voices that contradicts to the Word of God. Hallelujah. Anything na nagko-contradict sa Word of God, wag mo i-entertain. I-reject mo. I-resist mo. And allow yourself to always think of the Lord. Nais ng Panginoon, magkaroon ka ng heart na in love sa Kanya, because if you are in love with the Lord, lagi mo siyang iisipin. Lagi mo siyang maiisip, by the way. It's automatic na lagi mong maiisip si Lord every moment of your life. It's like hindi mo kakayanin na every action na gagawin mo wala si Lord. Because you have that heart. You have that devoted heart to Jesus. You have that devoted mind to Jesus. Hallelujah. Ask the Lord right now to have that kind of heart and mind. Yung laging iniisip ang Panginoon. Lord, I ask you right now, give us that kind of heart, that kind of mind, that we'd always think of you.
That we're always sensitive, Lord, of your presence, of your word in our lives, O God. Hindi yung masyado na kaming overwhelmed, Panginoon, sa mga makamundong bagay. Hindi yung masyado na kaming overwhelmed, Lord. Nasasayang lang po yung panahon namin sa mga bagay sa mundong ito na hindi dapat namin pinag-aaksayahan ng panahon. Because you are coming very soon, Lord. The days are evil, O Lord. Sinasayang namin yung pagkakataon minsan. Kakaisip ng maraming maruruming bagay. Hindi ka aya-aya, hindi ka lugod-lugod. Mga overthinking namin, Panginoon, na wala naman po sa inyong salita. Pinapaniwalaan namin na hindi dapat. I ask you right now, Holy Spirit, touch every person right now na nandito sa live. And as I declare, kapatid, just say this word, I receive. Hallelujah. I declare right now that you will become in love with Jesus. Say, I receive in Jesus' name. I declare right now, you will become more in love with Jesus, with His presence, with His word. In Jesus' name, I declare that your mind will be filled with the word and promises of God. Say, I receive in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I declare right now, Holy Spirit, fill this mind. Fill this mind right now with your word, Lord. In Jesus' name. Lead this person, Lord God, to devote himself or herself in your word. To meditate your word more than to meditate the problems. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Open his eyes, Lord God, his mind, to become aware of the strategies of the devil also. In the name of Jesus. Na mababantayan niya, Panginoon, lahat ng atake ng kaaway sa kanyang isipan. In the name of Jesus. I destroy, I demolish every strongholds right now in your life in Jesus' name. Come on. Hallelujah. Begin to break that right now, kapatid. In the name of Jesus, I demolish every strongholds in your mind. In Jesus' name. I demolish every strongholds in your mind in Jesus' name. In the name of Jesus, depression must come out from your life in the mighty name of Jesus. Anxiety must come out from your life in the mighty name of Jesus. Lagi ka na lang ina-attack ng anxiety, ng depression, ng fear, ng panic attack right now. I break you in Jesus' name. That strongholds must be broken now in Jesus' name. I come against you in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. By the mighty power of the Lord and in the name of Jesus, I demolish every strongholds. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The Lord has given you an authority, kapatid. If you believe in the Lord Jesus, you have an authority. Come on. Just break it. Break every stronghold now. You say, I break every strongholds in my mind in Jesus' name. Come on. Say it now. Sabi mo, I break every strongholds in my mind. In Jesus' name. Come on, let's say it. Come on, all of us, let's say, I break every strongholds in my mind in Jesus' name. I break every strongholds in my mind in Jesus' name. I break every stronghold in my mind in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Rebebe kubu shakayabaya. Nebere kerebere kushalabakan. In the mighty name of Jesus. All the lies of the devil must be broken in the mighty name of Jesus. All the demonic altars in your mind, I break it right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name, I demolish every demonic altars in our minds in Jesus' name.
Every panic attacks, I break you in the mighty name of Jesus. Every anxiety, I break you in the mighty name of Jesus. Yebe kalamasya kayaba. Every fear, every irrational fear, I break you in Jesus' name. Come on, break it right now, kapatid. In the mighty name of Jesus. Come on, say it, because the devil will obey once you have faith in the Lord Jesus. Rebe kalabaya kabaya kam. I command you, all of you demons, to come out from our lives. All of your offerings in our mind, we break it and we reject it right now. In Jesus' name. Reba bababaya kam. Lebe kesalabokon. In the name of Jesus. Hallelujah. We reject every voices of the devil. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And in the life of this person right now, I reject you. Every demonic voices, every demonic attacks, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Yarebe kalabaya kamaya kamasinebe kun lebre kushalabakaya labakushalwa kalabayakan. In the name of Jesus, I demolish every slavery in our mind. In the mighty name of Jesus, every demonic slavery in our mind. In the mighty name of Jesus. Reba kalabaya kamashalabakan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We declare that our mind is a dwelling place of the Lord. Our mind is the dwelling place of the Word. Our mind is a dwelling place of the promises of the Lord, and we will meditate on it day and night. In Jesus' name. Hallelujah. This mind is created by the Lord. Hallelujah. This mind is created by the Lord, and it must submit to Christ. It must obey Christ. My mind, obey Christ. Come on, can you obey your mind? You say, my mind, obey Christ. Come on now. Sabi mo, my mind, obey Christ. My mind, obey Christ. My mind, obey Christ. In Jesus' name, hallelujah. In the name of Jesus, I declare that every mind that will obey Christ, I declare every mind will obey Christ. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I apply the blood of Jesus Christ into every mind right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Whatever is pure, whatever is holy, whatever is just, we will meditate on it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Whatever is pure, whatever is just, whatever is holy, we will meditate on it in Jesus' name. Hallelujah. Lord, give us a pure mind, a pure thoughts, Lord, a pure heart, a pure life, Lord. Even Lord, kung kailangan i-simplify yung mga buhay ng bawat isa, i-simplify po ninyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Kung nagpapagulo po yung maraming bagay, alisin po ninyo, Panginoon, sa buhay ng taong ito. In the name of Jesus. According to your will and according to your purpose. Kapatid, kung may pinapaalis si Lord sa'yo ngayon, maybe mga gamit yan, maybe mga tao yan, mga isipin yan. Hallelujah. Alisin mo. Hallelujah. Kung may dinidil si Lord sa'yo, I don't know who you are. Kung may dinidil sa'yo si Lord, alisin mo yan, kapatid. Bago pa lumala yan, bago pa maging stronghold lalo yan. Hallelujah. Bago pa maging tirahan ng kaaway yan, ng mga demonyo. Hallelujah. Wag mo bigyan ng tirahan ng habitation yung kaaway sa mind mo, sa buhay mo. Hallelujah. Remove that right now. Hallelujah. Wag mo yan na iba yung nakatira dyan. Wag mo bigyan ng tahanan yung kaaway sa buhay mo. Wag mo siyang bigyan ng space. Come on now. Hallelujah. I-remove mo yan. As you declare that right now na nire-remove mo kay Lord, take an action. After this prayer, take an action. If God is telling you something, hallelujah, I believe may kinakausap si Lord ngayon dito. May pinapatanggal si Lord. Gawin mo yan, kapatid. Gawin mo yan. Hallelujah. Hallelujah. I don't know kung ano yan. Kayo na ni Lord bahala mag-usap. Kayo na ni Lord bahala mag-usap. Hallelujah. Makipag-usap ka sa Panginoon. Hallelujah. Talk to God. Talk to God. He will reveal you more. Hallelujah. Because He wants you
to have a focused life. He wants you to have a focused life, a focused mind on Him. Hallelujah. Because He wants to use you actually. He wants to use you. Keep your mind focused on Him. Set your mind on things above, not on earthly things. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, help this person to obey. Di ko po siya kilala, Panginoon, kung sino po siya. Tulungan niyo siya mag-obey, Panginoon. Tulungan mo siya mag-obey. Hallelujah. Thank you, Jesus. Even, Lord, if it means na set apart po siya, help this person to obey. Di niya iisipin yung sasabihin ng mga tao, ano yung mga i-comment ng tao sa kanya, paano siya titingnan ng mga tao, kasi wala naman talaga pong pakialam yung mga tao sa buhay namin. Lord God, Ikaw lang ang may tunay na pakialam sa buhay namin. Hallelujah. Ikaw lang ang pinaka-concern sa amin, Panginoon. Minsan iniisip lang po namin na mayroong iniisip yung tao sa amin. But the truth is, Ikaw po yung dapat naming isipin, Lord, kung ano yung pwedeng makita mo sa amin. Hallelujah. Kung pleasing ba itong mga bagay na to, yung mga tao na to, kung pleasing ba to, Lord, yung connections, kung pleasing ba itong mga connected sa mind namin, kung pleasing ba itong mga activities namin, Lord, we need to have that kind of heart, of attitude, of character, Lord God, na if anything po ba ay nakaka-please sa inyo, Lord God. So right now, I declare na magkaroon po ang bawat isa ng ganung klaseng puso, sensitive po, Panginoon, sa boses po ninyo, sa leading po ninyo, in the mighty name of Jesus. So right now, God, thank you so much. I seal this prayer with the blood of Jesus. We honor you, Father. We glorify your name. We praise you, Lord. You are always worthy. You deserve the glory, O God. Hallelujah. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If you are blessed, comment an Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nagagaya ko yata. Thank you, Jesus. Hallelujah. Comment an Amen dyan sa comment section. Papurihan mong Panginoon. Just give praise to the Lord. Thank you, Jesus. Whew. Hallelujah. Pinalaya ka ng Panginoon, sabihin mo, I am free. I am free. Come on, comment it down. I am free. Thank you, Jesus. And if you have anything na gustong i-share dito sa comment section, your experience today sa Word of God, ano yung natutunan mo, ano yung na-receive mo sa Panginoon, feel free to share dito sa comments. Babasahin po natin yan, mga kapatid. Bigay tayo ng counting time for that para basahin. So comment below, ano yung natutunan mo, ano yung na-receive mo mula sa Panginoon, and what was your experience today. Okay? So praise God, hallelujah. Alam ko po, maraming pinalaya ang Panginoon, although di ko kayo nakikita for now, but I believe the Lord moved in your life. Amen? So, praise God. Glory to Jesus, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang ginagawa habang hinintay po natin yung mga comments. No? Salamat sa kanyang patuloy na ginagawa sa buhay ng bawat isa, maging sa ministeryong ito, for our online ministry. Glory to God for those people na nare-reach out. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. And even for those people who are praying for us, thank you, mga kapatid. For those people who are bashing us, thank you also. God bless you. Amen. And thank you so much. Thank you, Jesus. And salamat sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya rin to support the ministry. And now, mga kapatid, if you want to support our this ministry that God has entrusted unto us. This is the ministry of the Lord na inintrust lang po niya sa atin. Okay? Our online ministry, our physical ministry, if you want to support us financially, please message us. Okay? Just message us dito po sa ating Facebook page, sa ating pong verified na page. Huwag po kayo malilito at huwag po kayo magpapaloko, magpapascam. Marami pong pwedeng magpanggap at magpanggap na staff natin. Wala pong nagme-message na mga staff kasi wala pa po kaming staff, no? Na para manghingi ng pera. Okay? Wala pong ganun, mga kapatid. Just message this page kung saan po kayo nanonood sa live na to. If you want to bless the ministry of the Lord through your finances na binambless ng Panginoon, just message lang po. Okay? So,
hindi lang po namin pinapublic yung maraming ministry or ginagawa po natin dito. Not all. But if you want to partner with us and with the Holy Spirit, just reach us out, mga kapatid. So again, wala po tayong staff na nagre-reach out para po maningil, mga kapatid. Kasi wala pa po kaming staff. Okay? Wala pang pampasahod sa mga staff. Okay? So, yun po yung pinagpe-pray pa po natin yan para po magkaroon ng staff po itong ministry natin. Please pray for us also. Right? And right now, mga kapatid, I believe na patuloy na aabot si Lord ng mga tao na gusto pa niya makakilala sa Kanya and even na makatanggap pa sa Kanya. Now, if you are still here on this live at hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo, never mo pa pinapasok si Lord sa puso mo, ngayon napanood mo lang yung mga videos dito sa page, na-bless ka, nakarelate ka kasi nangusap sa'yo si Lord, now this is the time na papasukin si Lord sa puso mo, tanggapin si Jesus sa buhay mo. Right? Sabayan mo lang yung maiksing panalangin na to, kapatid. Okay? Buong puso, gawin mo tong bilang personal na panalangin. Right? Pikit mo yung mata mo, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa inyong pag-ibig sa aking buhay. Panginoon, inaamin ko po na ako ay nagkasala at isang makasalanan sa inyo pong harapan. Patawad po sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Simula po nung ako ay bata pa hanggang sa oras po na ito. Linisin niyo po ako, Panginoong Jesus, ng inyo pong banal na dugo. Tinatanggap din po kita ngayon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa puso ko, Panginoong Jesus. Lord, tulungan niyo rin po ako na mabago ang aking buhay. Tulungan niyo rin po ako na sumunod sa inyo pong kalooban simula sa oras na to hanggang sa muli mong pagbabalik. Isulat mo rin po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin sa iyo, kapatid. Lord, thank you for this person na tumanggap po sa inyo genuinely. Lord, I declare right now, patuloy kanyang makikilala, may encounter ang inyong pong banal na presensya, ang inyong banal na espiritu, mararanasan niya. And i-lead niyo po yung taong ito na mas lalo po kayong maranasan. I-lead niyo po yung mga tao na tutulong po sa kanya, Panginoon, upang siya po ay lalong lumalim sa relasyon po sa inyo. It's never a religion, but it's a relationship with you, Lord. So I declare, masumpungan ng taong ito, hindi ang relihiyon, kundi ang isang malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Cover this person always with your blood. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Congratulations, kapatid, sa mga tumanggap sa Panginoon ng buong puso. Right? Nagdiriwang po si Lord po ay nagagalak at nagdiriwang ang libu-libong mga anghel sa kalangitan para sa iyo. Para sa isang tao, kaluluwa na tumanggap sa Kanya dahil special ka sa Panginoon. Now, if you want to grow, okay? This is for the people. Sino po dito yung kakatanggap lang kay Lord? Raise your hand. I-comment mo dyan kung sinong tumanggap kay Lord. Mag-comment ka ng Jesus. Comment mo Jesus. Okay, kung tumanggap ka kay Jesus ngayon. Comment mo yung word na Jesus. And then, mag-message ka din po dito sa page. Okay, hindi pa po natin nagagawa yung pero gagawin po natin. I-gather po natin together yung mga kakatanggap lang kay Lord. Okay, para magkaroon po tayo ng group chat. Alright? Para matulungan po namin kayo by the help of the Lord, by the grace of God, to make you grow pa sa pagkakilala sa Panginoon. Okay? So, message ka dito sa page. Sabihin mo lang na kakatanggap ko lang kay Jesus. Okay? Tapos, kung gusto mo pa mag-grow, sabihin nyo po sa amin. I-comment nyo lang po. I-message nyo po dito sa page. Don't forget to message. Again, message po. Hindi lang basta comment. Message. Inbox. Dito po sa page natin. And we want to help you as the Lord wants to help you. Okay?